Shalom sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Awit 112:1. Ang salita ng Diyos. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Nakikita mo ba ang iyong sarili na isang mabuting Samaritano? Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 143 talatang 10. Turuan niyo kaming sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aming Diyos. Patnubayan sana kami ng inyong butihing espiritu sa landas na walang kapahamakan. Amen. Panlabing-dalawang leksyon. Pag-ibig at katarungan, ang dalawang pinakadadakilang utos. Ang ating susing talata ay 1 Juan 4:20. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Kung iniibig natin ang Diyos, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Bahagi ng pag-iibigan sa isa't isa ay ang pagbahagi ng malasakit para sa kapakanan ng mga nakapaligid sa atin. Kapag ang iba'y nagdurusa ng kahirapan, pang-aapi o anumang uri ng kawalang katarungan, hindi dapat natin ito ipagwalang bahala. Sa halip, dapat nating tanungin ang sarili kung ano ang magagawa natin para isulong ang pag-ibig at katarungan ng Diyos sa paraang nagpapakita sa ating wasak na mundo ang ganap na katangian ng katwiran at pag-ibig ng ating Panginoon. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, pag-ibig sa utos ng Diyos. Kalawa, katarungan sa utos ng Diyos. At ikatlo, ang ilustrasyon ng mabuting Samaritano. Dalawa ang tatalakayin sa una, ang dalawang pinakadadakilang utos at ang dalawang pinakamalalaking kasalanan. Dalawa rin ang tatalakayin sa ikalawang bahagi. Iniibig ng Diyos ang katarungan at tinawag upang magtatag ng katarungan. At doon sa huli ay sasagutin ang tanong, sino ang aking kapwa? Unang pagkakahati, pag-ibig sa utos ng Diyos. At ang unang tatalakayin ay dalawang pinakadakilang utos. Mateo 22:36 hanggang 40. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos upang buong puso mo, kaluluwa at pag-iisip. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang propeta. Ano ba ang
kautusan at ang mga propeta. Ito ay isang tradisyonal na pagsasalita na tumutukoy sa buong Bibliang Hebreo, ang lumang tipan, ang Biblia sa panahon ni Kristo, upang mapag-isipan ang maaari nating gawin bilang isahan at sama-sama upang isulong ang pag-ibig at katarungan ng Diyos sa ating mundo. Naaangkop na magpasimula sa pagtutuon sa kung ano ang iniutos ng Diyos sa atin. Nasagot ang tanong ng isang abogado. Sinabi ni Jesus, ang una at dakilang utos ay ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At idinagdag ni Jesus, ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi nakapag-iisa ang mga utos na ito. Itinuro pa ni Jesus, sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Mateo 22:37 hanggang 40. Tunay nga, ang mga ito mismo ay sinipi mula sa lumang tipan. Sinipi ito mula sa Deuteronomio 6:5. Nasagot ang tanong ng mayamang binatang pinuno. Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? O sa ibang salita ay maligtas. Mateo 19:16. Sa unang sagot ni Jesus na ibigin ang Diyos at ang kapwa, ang tugon ng lalaki ay, sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ito ba ay nagtuturo ng salvation by works o kaligtasan sa pamagitan ng mga gawa? Ating itong linawin. Ano ang nangyayari dito? Bakit sinagot ni Jesus ang taong ito gaya ng ginawa niya? At totoo ay hindi tunay na pag-ibig, hindi tunay ang pag-ibig niya sa Diyos. Hindi makita sa pag-ibig sa kapwa. At ano ang dapat sabihin ng mga pagtatagpong ito sa ating lahat? Ano man ang ating posisyon o katayuan sa buhay? Ang sagot ay sa dalawang tanong na ito ay nasa Desire of Ages, page 520 na ating titingnan ngayon. Ginawa ni Kristo ang tanging kondisyon na maaaring maglagay sa pinuno kung saan niya magagawang ganap ang isang Kristiyanong karakter. Ito ang konteksto ng siping ito. Ang pinag-uusapan ay ang character development o sa ibang teolohiya na pagsasalita ay sanctification process. Ang kanyang mga salita ay mga salita ng karunungan, bagamat ang mga ito ay lumilitaw na marahas at stricto, yung sinabi ng Panginoon ito. Sa pagtanggap at pagsunod ng mga ito, ang tanging pag-asa sa kaligtasan ng pinuno, parang salvation by works pa rin, ano? Sa pagsunod, nandun ang pag-asa niya sa kaligtasan. Pero patuloy natin ang basahin. Ang kanyang marangal na posisyon at ang kanyang mga ari-arian
ang nagsasagawa ng madayang impluensya para sa masama sa kanyang karakter. Kung itatangi ito, hahalinhan ng mga ito ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Ang pigilan ang kaunti o marami mula sa Diyos ay pagpapanatili ng pagpapahina ng kanyang moral na lakas at kahusayan. Pansin nyo, karakter pa rin yan. Dahil kung ang mga bagay ng mundong ito ay itatangi, gaano man ito walang katiyakan at hindi karapat-dapat, ang mga ito'y kukunin ang lahat ng pansin. Ibig sabihin, ilalayo sa Diyos ang focus ng buhay. Sa talatang 23 at 24, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Yung sinabi ng Panginoon na gagawin ng lalaking ito para maligtas ay hindi yung salvation by works. Ito ay pagsubok ng kanyang sinasabi na siya ay sumusunod sa utos ng Diyos na gawa na niya lahat yan sa kanyang buhay. Ngunit ang katotohanan ay hindi, sapagkat ang pag-ibig niya sa kanyang yaman ay humihigit pa sa pag-ibig niya sa Diyos. Pangalawang pagtatalakay, ang dalawang pinakamalaking kasalanan. Juan 4:20-21. Kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ayon mismo kay Jesus, ang dalawang pinakadadakilang utos ay ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa isa't isa. At ang pagsasagawa ng mga utos na ito'y nagsasangkot ng mga sakripisyo, nagpapakita ng pag-ibig sa iba, na ito talaga ang tungkol sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus. Ngayon, kung ang dalawang pinakadadakilang utos ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iba, ano ang dalawang pinakamalalaking kasalanan? Idolatria, isang karaniwang kasalanan sa Biblia. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto, nagawa ng mga kamay ng mga tao. Maging kagaya sila ng mga gumagawa sa kanila. Oo, ang bawat nagtitiwala sa kanila. Awit 135:15 at 18. Ang lumang tipan ay patuloy na binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos na higit sa lahat. Makikita natin yan sa Deuteronomy 6:5. Ito'y malapit na nauugnay sa malaking kasalanan ng idolatria, ang nakabaliktaran ng pag-ibig sa Diyos. Kawalang katarungan, nagpapagalit sa Diyos ng pag-ibig. Magbigay kayo ng tunay na hatol, magpakita ng kaawaan at kahabagan ang bawat isa sa kanyang kapatid. Ngunit sila'y tumangging makinig, kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. Zacarias 7:9-12. Hindi lamang ang idolatria
na kung saan ang Diyos ay tumutugon na may galit ng pag-ibig, kundi ang pagmamaltrato sa kanyang bayan. Nagalit ang Diyos sa kawalan ng katarungan dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang dalawang pinakamalalaking kasalanan ay ang idolatria at ang kawalan ng katarungan. Parehong makabiguan ng pag-ibig itong dalawang ito. Ang dalawang pinakamalaking kasalanan ay mga kabiguan ng pag-ibig. Sa maiksing salita, kung gayon, hindi mo maiingatan ang mga utos kung hindi mo iniibig ang Diyos at kung hindi mo iniibig ang iba. Ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi nakikita. Ito ang utos na binigay niya sa atin. Dapat ding umibig sa kanyang kapatid ang umiibig sa Diyos. 1 Juan 4:20-21. Paano mo ipaliliwanag kung bakit hindi maihiwalay ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa? Ang sagot dito ay, ang pag-ibig ng Diyos ay naiihahayag sa pag-ibig sa kapwa. Pangalawang pagkakahati at unang tatalakayin ay iniibig ng Diyos ang katarungan. Awit 82:1-4. Kinuha ng Diyos ang kanyang lugar sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan kayo hahatol ng di makatarungan at magpapakita ng pagsang-ayon sa masama? Bigyan niyo ng katarungan ng mahina at ulila. Panatilihin ang karapatan ng napipighati at dukha. Sagapin ninyo ang mahina at pangalagaan at nangangailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Pinahayag ng kasulatan na iniibig ng Diyos ang katarungan at kinapupuotan ang kasamaan. Halimbawa niyan ay awit 33:5 na nagsasabing ang katwiran at katarungan ay kanyang iniibig. At gayon din sa Isaiah 61:8, sapagkat akong Panginoon ay umiibig sa katarungan. Ang malalim na interes ng Diyos sa walang katarungan. Ang Diyos ay buong lalim na interesado sa kawalan ng katarungan na pumupukaw sa matwid na galit sa kapakanan ng lahat ng mga biktima ng walang katarungan. Galit siya pag nakikita niya ang mga biktima ng kawalang katarungan. Galit siya sa mga nambibiktima. Sa buong luma at bagong tipan, ang Diyos ay patuloy na madamdamin sa kapakanan ng api-apihan at sinisiil, samantalang nagpapahayag ng matwid na galit laban sa mga nambibiktima at naniniil. Nagpapahayag ang awit 82 ng interes ng Diyos. Tinutiligsa ng talatang ito ang makakalupang pinuno na responsable para sa kawalang katarungan sa lipunang ito ay isang pagtukoy kapag hahatulan ng Diyos ang makalangit na pinuno, ang mga Diyos na nasa likod ng tiwaling makakalupang hukom at pinuno na malinaw na mga pwersa ng demonyo. Tiniyak ng mga pinuno, tiyakang ang mga pinuno ay tinanong, hanggang kailan kayo hahatol ng di makatarungan at magpapakita ng pagsang-ayon sa masama? Talatang 2. Inatasan silang bigyang katarungan ng mga mahina at ulila, panatilihin ang karapatan ng
napipighati at dukha. Sagipin ang mga mahihina at nangangailangan. Iligtas sila sa kamay ng masama. Talatang 3 at 4. Ang mga propeta ng lumang tipan ay nagtakda ng isang malakas at malinaw na panawagan para sa katarungan. Hindi ito isang walang kinalamang alalahanin ng kasulatan. Ito'y pangunahin sa mensahe ng mga propeta sa buong lumang tipan at sa sinasabi ni Jesus, narito siya sa laman. Isang hinihingi ng Diyos. Hindi lihim kung ano ang ninanais at hinihingi ng Diyos sa mga nag-aangking, umiibig at sumusunod sa Kanya. Buong linaw niyang tinukoy, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo. Kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan kasama ng iyong Diyos. Micah 6:8. Ano kaya ang magiging itsura ng ating mga pamilya at ng iglesia kung isasaalang-alang natin ang Micah 6:8 at isasakabuhayan ito sa salita at gawa? Hindi ba ito ang pinakamataas na uri ng pagsaksi sa mga tao? Sa pamagitan nito ay makikilala kayo ng lahat ng mga tao ng mga taong kayo ay aking maalagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Pangalawang pagtatalakay, tinawagan upang magtatag ng katarungan. Mateo 23:23. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerbabuena, ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang panampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Ano yun? Yung pag-ikapo. Nang hindi pinababayaan ang iba. Ano yun? Yung mahalagang bagay ng kautusan, kagaya ng katarungan, habag, at panampalataya. Ang panawagan upang magdala ng paghatol. Ang mga propeta sa kasulatan ay patuloy na itinatampok ang panawagan ng Diyos para sa katarungan sa lipunan. Muli at muli, hindi umuurong ang kasulatan sa pagbibigay diin sa mga isyu ng kawalang katarungan at pag-aapi. Sa katunayan, ang panawagan ng Diyos upang magdala ng paghatol ay mismong panawagan sa Diyos upang magtatag ng katarungan. Mga halimbawa mula kina Isaiah at Jeremias. Kay Isaiah muna. Matuto kayong gumawa ng mabuti, inyong hanapin ang katarungan, inyong ituwid ang paniniil, inyong ipagtanggol ang mga ulila, ipaglaban ninyo ang babaeng balo. Kapitulo 1, talatang 17. Nagproklama siyang kahabag-habag laban sa mga nag-uutos ng masamang utos at naglalayo ng katarungan sa mga nangangailangan. Kapitulo 10, talatang 1 at 2. Na nagbibigay babala, ano ang inyong gagawin sa araw ng pagpaparusa? Sa bagyo na darating mula sa malayo? Kanino kayo tatakas upang kayo tulungan? At saan mo iwanan ang iyong kayamanan? Talatang 3. Kahabag-habag siya na nagtatayo ng bahay sa kawalang katwiran at ang kanyang mga silid sa itaas sa pamagitan ng kawalang katarungan, na
pinagpaglingkod ang kanyang kapwa na walang upa at hindi niya binibigyan ng kanyang sahod? Di ba't ang iyong ama ay kumakain at umiinom at naggawad ng katarungan at katwiran? Kaya naman iyon ay ikinabuti niya, kanyang hinatulan ng kapakanan ng dukha at ng nangangailangan, at yun ay mabuti. Hindi ba ito ang pagkilala sa akin, sabi ng Panginoon? Ito naman ay mula kay Jeremias, Kapitulo 20, talatang 13, 15 at 16. Ang halimbawa mula kay Kristo. Kahabag-habag kayo mga eskriba at pariseo, mga mapagpakunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena at ng anis at ng kumino at yung pinababayaan ng mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan at ang habag at pananampalataya. Subalit dapat sanang gawin niyo ito ng hindi pinababayaan ng iba. Baka may isang nag-iisip na ang kawalan ng katarungan ay isang alalahanin lamang ng mga propeta ng lumang tipan. Hindi. Makikita natin ng malinaw dito sa talatang ito at sa iba pang lugar sa ministeryo ni Jesus na ito ay lubos na alalahanin mismo ni Kristo. Pangatlong paghahati. Ang ilustrasyon ng mabuting Samaritano. Sino ang aking kapwa? Lucas 10:29, 36 at 37. Subalit kanyang sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Ano ang palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa tao nang nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. So, bilang tugon sa nagtanong sa kanya, ay kwento niya ang tungkol sa mabuting Samaritano. Sapagkat ang tanong ng lalaki ay sino ang aking kapwa? Kaya kwento niya yun. At pagkatapos ay tinanong sa kanya kung sino sa tatlo, yung Libita, yung pari, at yung Samaritano, ang naging kapwa ng taong binugbog ng mga tulisan at iniwang naghihingalo sa daan. At ang sagot niya yung nagpakita ng habag sa kanya. Nakakatuwa ang kanya sagot Hindi niya sinabing yung Samaritano. Hindi. No, talagang ang prejudice ng mga Hudyo ay kitang-kita sa kanyang sagot. Yung nagpakita ng habag sa kanya. Ano ang tugon sa kanya ng Panginoon? Humayo ka at gayon din ang gawin mo. So tignan natin yung kahulugan ng kwentong ito. Sa salaysay ni Lucas, pagkatapos lamang na ipahayag ni Jesus ang dalawang pinakadakilang utos ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa, isang abogado sa pagnanais na ipagmatwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Talatang 29, Kapitulo 10 ng Lucas. Bilang tugon dito, sinabi ni Jesus, ang ngayon ay pamilyar, subalit noon ay nakakagulat na talinhaga ng mabuting Samaritano. Bakit nakakagulat ng panahon nila? Kasi isang Samaritano, kaaway ng mga Hudyo, ay gumawa ng mabuti sa isang Hudyo. Pumarito si Jesus upang magdala ng katarungan. Hindi lamang nagsasalita si Jesus tungkol sa katarungan. Siya ay naparito upang dalhin ito. Siya at naging ang mga magiging katuparan ng propetikong panawagan at panabik para sa katarungan. Nakikita yan sa Lucas 4:16 hanggang 21 at babasahin ito sa liwanag ng Isaiah 61:1 at 2.
Siya ang nais ng lahat ng mabansa, lalo na yung mga kumikilala sa kanila sa pangangailangan para sa kaligtasan. Ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili at naitulad sa mga nasa ilalim ng kasalanan, kawalang katarungan, at pang-aapi at tinalo niya ang kaaway sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili sa pag-ibig upang maitatag ang katarungan bilang ang isa na makatarungan at tagapag-aring ganap ng lahat ng mga sumasampalataya. Paano tayo mag-aangking maging interesado tungkol sa kautosang ikinamatayan ni Kristo upang sang uh, uh, upang sang-ayunan kung hindi tayo magmamalasakit na tinawag ni Kristo na mas matimbang na mga bagay ng kautusan. Naiproklama ito sa mga awit. At hinahatulan niyang may katarungan ang sanlibutan at ang mga tao ay pantay-pantay niyang hinahatulan. Ang muog para sa naaapi ay ang Panginoon, isang muog sa magugulong panahon. Awit 9:8 at 9. Ang Diyos ay naglalapat ng katarungan at sa naaapi at nagbibigay ng pagkain sa nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mabilanggo. Ang Panginoon ay ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal. Iniibig ng Panginoon ang matwid. Iniingatan ng Panginoon ng mga banyaga. Kanyang inaalaya ng mababaing balo ang mga ulila. Ngunit ang lakad ng masama ay inililihis niya. Awit 146, talatang 7 hanggang 9. Gaanong magiging mas maliwanag ang salita ng Diyos tungkol sa kung paano tayo dapat magsikap na paglingkuran ang mga nasa palibot natin na nangangailangan at nasasaktan. Wala nang mas malinaw pa kaysa sa mga talatang ito sa mga awit sa pagpoproklama ng mga awit sa isyong ito. Uling salita. Ang bawat relihiyon na nakikipagdigma laban sa dakilang kapangyarihan ng Diyos ay dinadaya ang tao ng kalwalhatiang nasa kanya sa paglalang at na ibabalik sa kanya kay Kristo. Ang bawat huwad na relihiyon ay nagtuturo sa mga tagasunod nito na maging pabaya sa mga pangangailangan, pagdurusa at karapatan ng tao. Ang Ebanghelyo ay naglalagay ng mataas na halaga sa sangkatauhan bilang binili ng dugo ni Kristo at ito'y nagtuturo ng isang magiliw na paggalang sa mga pangangailangan at kasawian ng tao. Desire Pages, page 287. Amen at Amen. Dalahin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesus, ang tunay na mabuting Samaritano. Dalahin ko na ang kanyang kwento ng isang maawaing Samaritano sa daang patungo sa Jericho ay kikilos sa iyo upang humayo ka at gayon din ang gawin mo tuwing makakakita ka ng isang kapwang nangangailangan. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kung may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin
kapag hinigi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.